Good morning guys. So ngayong umaga may ron akong konting tutorial na i-share sa inyo tungkol dito sa aking Jetmatic dito sa bahay. So bali kasi itong aking Jetmatic ay andar siya ng andar. Ito yung aking gagamitin. Halos sa 2 tabo lang ang nabawa sa gripo, umaandar na siya. Ayan. So bali ngayon atin siyang gagawin. So ang una natin gagawin yan guys, syempre kailangan i-drain natin yung tubig dito sa yan, sa ilalim doon sa kanyang valve. Kailangan buksan natin yan para ubusin yung laman ng tubig. And then syempre kailangan din natin itong tanggalin. So bali pipihitin natin ito para matanggal dyan. So bago natin yung gawin, tatanggalin muna natin yung saksak doon sa loob. Kasi pag ito tinanggal natin, hindi tinanggal ang saksak, baka tayo makuryente. So bali tatanggalin natin yung saksak doon sa loob. And then tatanggalin natin itong connection ng galing sa kanyang motor. Tatanggalin natin dito sa loob. Yan. Kasi kung hindi natin tatanggalin ito guys, hindi mauubos ang laman nito kahit nasabihin nakabukas yung totong valve niya rito sa ilalim. May matitira at matitira pa rin siyang tubig kasi nga yung pressure niya ay hinihigop niya yung tubig. So hindi siya nakakahinga, kaya hindi maubos ang laman nito. So para maubos natin lahat ng laman yan, kinakailangan tanggalin natin ito. Yan, pipihitin natin yan. And then pag naubos na yung laman yan guys, ating ibabalik uli itong kanyang pressure gauge. And then babalik uli natin itong service connection. And then isasara natin dito sa ilalim, saka natin isasaksak. Ayan. So bali nga pala guys, ang level ng ating tubig ay dapat 20 psi to 60 or 20 psi hanggang 50. Kasi kung lalagpas pa guys sa 60 ay may tendency na pumutok ang ating gauge. Diyan maglilik ang mga tubig niyan guys sa sobrang lakas ng pressure. So kaya ako namang ginawa siya ng 20 kasi minsan may time na nawawalan tayo ng kuryente, hindi agad naubos yung laman ng ating tangke. So meron pa rin siyang nakareserba na at least siguro mga 2 balde ang ating nakareserbang tubig. Kaya ang ginagawa natin dyan sa kanyang pressure meter, 20 to 60 para malakas ang kanyang pressure. Marating niya yung ating shower dun sa ating CR, malakas ang pressure. Yan. So kung wala naman kayong shower sa bahay, pwede nang gawin natin na 50 kasi ang pressure lang naman ng tubig natin sa gripo lang lahat. So ako kasi meron kasi akong shower sa aking CR, kaya kinakailangan malakas ang flow ng tubig para bumuga yung tubig. Yan. So bali ganun lang guys ang ating gagawin at sisimulan na nating tanggalin yung tubig dito sa kanyang tangke.